Okay, ating interviewin ngayon ang attorney ng Catholic Faith Defender, Attorney G1 Paisones. So, Brother G1, may nagtatanong, bakit daw hindi ka haharap kay Brother Glendale Torinya na isang mangangaral ng Jerusalem Church of God Sanctified? First of all, nakaharap ko na si Glendale Torinya sa isang online debate. Napatunayan ko na si San Pedro ay nakarating sa Roma at doon ay talaga makikita nyo doon yung kanyang argumento ay siya ay medyo lack of comprehension. Yes. So, and with all due respect po and modesty aside, tayo po ay isang abogado na, bihasa na sa English. So, kung tayo ay harap muli kay Glendale Torinya, ay isang mismatch na. So ipag-ubaya ko na lang siya sa mga tauhan namin o kasamahan namin na na-train namin para match ang talaga ang laban. Correct. So kaya good luck to the both Catholic CFD and our dear brother Glendale Torinya for the coming debate. Kasi maganda yan. So, please. Dito sa tema nila, sa tingin mo, mananalo kaya siya? Or magigiba niya talaga yung tema ng simbahang Katoliko na papatunayan ng ang Catholic Church na yung baboy, hindi nila marumi sa panahon ng Kristiyano, ipakakain talaga yan. Anong masasabi mo dito, attorney? Ang masasabi ko dyan is both letra por letra at saka sa Grego ay talagang may edge tayo dyan. Kasi in Acts 10, we have yung apat ang paa. It signifies or it signifies or it is refers to animals. So ang ipapalagay kasi nila diyan is yan ay isang tao, no. Ang ibig sabihin sa Acts 10, yung mga hintil na tao na kumakain ng baboy ay malilinis na kasi hindi na marumi yung baboy. So ibig sabihin, attorney, yung Acts chapter 10 is dalawa yung kahulugan dyan. Yes, dalawa ang So kahulugan. therefore, ang kahulugan dyan is yung tao at saka yung mga yung tao hintil na kumakain ng baboy, maruming sa baboy. kagaya ng baboy. Before the past. So the text expressly state that yung mga pagkain noon na kosher sa Old Testament ay malinis na. Attorney, ano bang kaibahan ng yung sinabi sa Acts chapter 10 na kainon kay akatarton? Ano bang kaibahan yun nun, attorney? Yung Grigo na yon, ibig sabihin yung common. Ibig sabihin yung common is yung para sa mga Jewish custom kasi, hindi sila kakain dyan kasi marumi yan. So pag makakain ka, marumi na rin ang tao. So kaya sa atin wala nang distinction ang pagkain. Ang makapagsalas tao ay yung galing sa kanyang gawa at sa bibig. Correct. According to Jesus Christ. Matthew. So, attorney, so magandang laban ito, no? Magandang tema din ito. Yes, magandang. So may dalawa tayong pinapipilian mamaya. We will try to have a mock debate with these two persons para malaman natin kung sino talaga yung iharap natin kay Glendale Torinya. Yan. So maganda yan mga kapatid, no? Panood nyo din ang debate na gaganapin ngayong March 1 sa Naga, Cebu. Boardwalk, marami talagang manunood yan mga kapatid kasi nga po, boardwalk kasi yan ng Naga City. Tapos, pasyalan yan ng mga tao. So sa lahat ng makikinig nito, sana magpunta kayo ngayong March 1 sa Cebu, Naga, Cebu City. So kasama natin dyan si Attorney G1 Paisones, no, ang legal advisor ng Catholic Crusade Ministry, no? At i-congratulate mo rin si attorney si Glendale kasi hindi ka naman harap sa kanya. Alam ko kasi mismatch kayo, no? Kasi nga po, wag na kasi si Papa ko na lang ang naka-schedule sa kanya, pero si Papa ay may activity, mga otoridad kasi sa aming barangay at kailangan siya ng barangay namin because of the incident na namatay yung asawa ng kapitan namin. So nag-lead muna ng kapitan namin to facilitate
the burial of his wife. So Mm. yan. Kaya hindi na siya nakasali. Mm. Yan. So, may tanong pa ulit dito, Attorney G1 Paisunis. So, sabi nila, sa book of Isaiah chapter 66, ang kakain talaga ng baboy o kahit titikim ng sabaw ng kaninang baboy ay papunta talaga sa dagat-dagatan na apoy. Anong masasabi mo dito, Attorney? Ang masasabi ko dyan, yan lang ay effective during the time of the New Testament before Christ, because in Acts 10, the Lord God himself state that there is no more distinction as to cleanliness and uncleanliness of foods or any kind. Basta nagpapasalamat ka sa Diyos, okay na yun. Correct. So, yun mga kapatid ha. So, hindi yan totoo na maimpyerno talaga sa panahon ng Kristiyano. Hindi na Hindi na. kasi hindi naman ang yung langit, hindi naman pagkain at pag-inom, Inumin. no? Oh. So yan ay nakabase sa ating mga gawa, no? So may tanong din dito, Attorney G1, na doon sa langit daw, Sabado talaga yung pagsamba doon. Anong masasabi mo dito? Yung argumento na yan ay nagpapakita lamang ng medyo maanghang yung salita ko, pagka-ignorante, with all due respect. Pagka-ignorante sa Biblia. Kasi yung Sabbath is based from sunset to sunset. Diba? Sunset sa Friday at saka sunset sa Saturday. Oh. So, sa langit wala na doong Sabado, wala na linggo. Araw-araw sila nagpapahinga doon. No? Rest na yun, no? Sa Hebreo natin mabasa. So, yan kapatid, wag kayong magpupuan. Dapat open tayo sa totoo. No, wala kaming sweldo sa CFD. Voluntary talaga. Voluntary kami. Hindi nga kami tinatanggap ng ibang pare, no? With all due respect sa mga nagmamahal sa amin. No? Sa aming lugar ngayon, tinatanggap na kami, pero in fact, diyan sa Jensen, yung obispo dyan, hindi. Galit na, medyo galit siya sa CFD. So, kaya may content ako sa kanya na in-address ko sa kanya. I hope I know na kita na yun. Pero, let's pray for him that he may regulate, not prohibit CFD or any kind of apologetic organization. So, Sagot at Katuwiran TV, paki-subscribe. Yes. So, salamat, Attorney G1, sa muling pagkikita, sa muling pagbabalik. So, Amen. subscribe nyo rin ang ni Brother G1, Pilans. Silang 57 CFD, 57 G1 CFD. Paisunis. Attorney Yung G1 Pilans Paisunis. ay marami dyan, may mga legal, educational, electronics. Tapos, kung electrical. gusto nyong magsampa ng kaso, ano ba yan? Bawal niya bawal? mag-advertisement. Bawal pala yan? Bawal pala yan? Sorry po mga kapatid. Bawal pala yan. Text na ako ay bawal yan sa Bawal pala yan. CIPRA o Code of Ethics sa amin sa lawyer po. So, yan. So, pwede lang yung ibang tao nang advertise sa'yo? Pag nalalaman mo, pwede mong dapat may action kang gagawin na lista. So, hindi pwede. So, kung imamarites ka ng mga tao na ito si magaling yan at abogado, okay lang yan. Okay lang yan. Walang problema. Walang problema. So, ganun pala yung Code of Ethics ng Politics na lawyer. Hindi kasi lawyer. Hindi basta-basta. Lawyering is a profession. No? It's a noble profession. It is not a business venture nor corporation. Sa pagkakaalam ko, yung parang 3 lang kayo na Catholic defender na abogado. Si Attorney Abbas, Attorney doon sa Luzon. Luzon, Mike Lasos. May ba? Marami naman. Marami ba? Marami na ba? Nanalong board of governors doon. No. At parang ikalima lang si Attorney Rosby Alihabo eh. Attorney Impact. So yun mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig. And Thank you, please kapatid. subscribe mga kapatid. God bless sa lahat.
Amen. Amen.